sa ating lahat, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon Diyos, isa o dalawa, tatlo, ang magpupuri sa Kanya ay nasa kalagitnaan ng Kanyang banal na Espiritu. Siya ay buhay na buhay. Amen! So, wag po tayo malungkot kung marami po tayo. Hindi po ang Panginoon po, hindi po yan tumitingin sa marami. Ang tinitingnan po ng ating Panginoon ay yung puso natin. Na sobrang malinis at malambot. Lagi po tayong active, di ba? At higit sa lang, basta na po tayo malungkot. Kasi alam mo, kakapatid, pag malungkot po tayo, ang Panginoon ay hindi po yan napapangiti sa atin. Dapat lagi po tayong malakas, di ba? At higit sa lahat, awit po tayo na may kagalakan at siyempre purihin natin siya na may kasamang pasasalamatan. Amen! Dapat po tayo malungkot na pagpulong po tayo sa ating Panginoon. Sumayaw at tumangon para sa Kanya, hindi ba? Hindi yung para sa katabi natin, di ba? Kaya po, bago po ang lahat, binigyan po tayo ng kamay para pumalakpak at binigyan tayo ng katawan para awitan at sumayaw para sa Kanya, para sa Panginoong Diyos lamang ang ating sasambahin. Tatawagin ko na po siyempre ang ating song leader na si Sister Karina. Palakpakan po natin ang sa Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, ang Diyos ay buhay. Kaya huwag tayo manghina. Minsan nanghihina po tayo dahil sa kawalan, dahil sa problema. Kaya narito tayo para sambahin ang Diyos. Kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Kaya huwag tayong magmalaki sa Panginoon dahil wala tayong maidadahilan sa Kanya. Dahil siya lang ang tangi nating sandigan. Amen? Kaya sa mga oras na ito, tayo ay tumayo. May buo ang binigay sa atin ng Diyos. Buong katawan, buong kamay, at buong katawan na ating pinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya gamitin po natin sa Kanya. Di ba? Maganda lang ang katawan mo kung wala ka naman sa Panginoon. Hindi ka nagpupuri, hindi ka nagsasamba sa Kanya. Kaya sa mga oras na ito, tayo ay mag-relax. Dito, pinaparelax tayo ng Panginoon. Lahat ng ating mga problema, iwanan muna natin sa bahay. Dito tayo harap. Sabi nga, isa man, dalawa, tatlo, sa Kanya nagkakatipon. Naniniwala tayo, hello? Nandito siya sa ating kalagitnaan. Hallelujah! Kaya sa mga oras na ito, awitan natin ang Panginoon na may tuwa at galak. Paggising pa lang sa umaga, ang Diyos natin ang dapat maalala. Amen! Puri natin siya. Pagkagising sa umaga, siya ang dapat hanapin. Hallelujah! Pagkagising sa umaga, ikaw sa isip at walang puno ng
pangalan mo, Jesus. Salamat, Panginoon, na patuloy mo kaming idinadako sa lugar na ito na kung saan, bagamat marami kaming problema sa buhay o anumang mga suliranin, Panginoon, naniniwala kami na riyan ka palagi sa aming tabi. Kaya purihin ka, Panginoon, sa mga oras na ito. Hindi kami nakatingin kung gaano kami karami. Pero tinitingnan mo kami, Panginoon, kung paano kami maglingkod sa iyo. Tinitingnan mo kami, Panginoon, kung paano kami magpuri sa iyo, Panginoon. Lord, naniniwala kami. Narito ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Kumikilos ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, sa mga papuring awit na pinupuri namin sa iyo. Hallelujah! Kaya, ang Diyos ay banal. Buhay ka, Panginoon, sa oras na ito. Hallelujah! Samahan mo kami, Panginoon. Ikaw lang ang aming sasambahin. Ikaw lang, Panginoon, ang aming galuwalhatiin. Hallelujah! Awitan ka namin na may kagalakan sa aming mga puso. Hallelujah! Awitan ka namin, Panginoon, dahil ako ang Diyos sa aming buhay. Hallelujah! Ikaw ang aming kagalakan. Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu. Ang siyang magkukumport sa amin. Hallelujah!
pag-asa. Kaya sa mga oras nito, Panginoon, samahan mo muli kami, Panginoon, sa gawain ito hanggang sa pagkatapos ito, Panginoon. Lord, salamat dahil nariyan ka palagi para sa amin. Lord, samahan mo kami. Ano man ang aming mga suliranin sa buhay, ano man ang aming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, sa araw na ito, papurihin mo, Panginoon, ang aming mga pagkukulang namin sa iyo. Dahil makapangyarihan ka, Panginoon, ang lahat ay nasa iyo. Ang lahat ay ibibigay mo, Panginoon. Kung anong ang nais namin sa iyo, Panginoon, ibibigay mo ito, Panginoon, para sa amin. Hallelujah. Kaya Lord, salamat. Wala kaming magagawa, Panginoon. Wala kaming may dadahilan, Panginoon, kung bakit kami naririto. Dahil ikaw, Panginoon, may layunin ka sa amin. Kung paano kami magpuri, kung paano kami maglingkod sa iyo, Panginoon. Lord, salamat. Ang lahat ay nakikita mo para sa amin. Pero ang aming sarili, Panginoon, hindi namin ito nakikita. Lord, salamat. Patuloy mo kami hubugin pa, Panginoon, sa iyong mga salita. Dahil ang araw na ito, Panginoon, ay para lamang sa iyo upang sambahin at pagpurihan ka, Panginoon, sa buhay namin. Kaya, Panginoon, salamat. Ikaw ang aming itinataas sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoon Jesucristo Jesus. Ang narito'y magsabing, Amen. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Kaya, handa na ba tayo maglingkod? Magpuri! Hallelujah! Salamat. Nandun ka na lang sinali, di mo lang kayo papin para may electric fan. Dito ka lang ngayon. Eh, ka na lang Ay, yan. may ano, may... Ne, sige na, para may electric fan sa iyo. Para may electric Kailan na tayo? Puri natin ang Diyos. Pagpupuri natin at pagsamba ay galing ito sa Kanya. Hallelujah! Kaya tayo tumayo. fan na, isulog ka lang. Puri natin ang pag-ibig niya. Puri natin siya. Pagpuri at pagsamba. Lamang Diyos na
Ikaw ang nagmahal sa amin na walang katulad. Kaya Panginoon, isisigaw ka namin dito sa lupa na itaas ang iyong pangalan na si Jesus. Kaya Panginoon, Diyos ka sa aming buhay. Diyos ka sa aming puso, Panginoon. Kaya o Diyos, samahan muli kami, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Nananalig kami sa iyo, Panginoon. Dahil ang buhay po namin, Panginoon, ay hiram lamang sa iyo. Kaya Panginoon, dapat pag-ingatan namin ito para may balik ito, Panginoon, sa iyo ng maayos, Panginoon. Salamat. Hallelujah. Hindi na namin inaalintana, Panginoon, ang oras, kundi ikaw, Panginoon, ang tanging namin Diyos na nagbibigay sa amin ng lakas at buhay. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Sa biyayang dulot mo, sa'yo ay
sa pagpapasalamat. Kapatid, tandaan mo, sabi ng Panginoon, Mateo 7:27, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa karya ng langit, kundi ang sumusunod lamang sa kalooban ng amang nasa langit. Sino yung sinasabihan? Siyempre tayo yun. Tayo yung sumusunod lagi pag araw ng linggo. Pagka lahat po, sabi nga, walang perfecto na tao, lahat po tayo nagkakasala. Pero, siyempre, pag nagkasala po tayo, humihingi tayo kagad ng kapatawaran sa ating Panginoong Diyos. Ang Diyos, mapagpatawad po yan at lagi po yan napapangiti pag sa buhay natin po. Siyempre, first po ang magpapasalamat, sino pa? Oo, di ba? Hallelujah! Praise God! Sigaw ba kayo? Amen. So, marami po tayo, no? Sabi nga, 2, 3, nagkatipon. Marami po tayo, higit po tayo sa 2. Amen. Huwag natin hanapin yung iba. Di ba? Kasi tayo po ay, sabi nga, tayo mismo yung church na dapat lumago, hindi sa dami. Di ba? Kasi pagka marami, hindi naman malago yung dughan, puso. Yan malago, useless lang. So salamat sa Panginoon dahil maraming trials, problema dumarating sa buhay natin. Amen po ba? Di ba? Bawat linggo dumadaan, iba-iba ang mga pagsubok. Pero sabi ng Biblia, yan ang nagpapatatag sa pananampalataya natin. Amen po ba? Hallelujah. Yun po nagpapatatag. Parang ano yan isang haligi na pinupukpok hanggang tumitibay. Amen. Ganun po tayo mga Kristiyano. Hindi po tayo nawawalan ng mga pagsubok. Kaya salamat po sa Panginoon. Dahil isa po ang yung lingkod na minsan sinusubok tayo lagi. Di ba? Hindi lamang material na bagay. Spiritual na bagay. Di ba? Meron din. Mga pagsubok yan. Mga kapighatian yan sa isang Kristiyano. Dapat patuloy tayong maglingkod at magpatuloy tayo hanggang pagdating ng ating Panginoon. Di ba? Praise God. Kaya salamat po sa Panginoon dahil ang manatili, di ba? Ang nananatiling tapat. Di ba? Ang nananatili ka ba? Sabi ng Panginoon sa John chapter 5 verse 7, kung kayo'y mananatili sa akin at ako'y nananatili sa inyo, ang mga salita ko'y nananatili sa inyo, anuman nang hilingin nyo sa aking pangalan, ay ibibigay ng aking Ama. Amen. Kaya salamat po sa Panginoon. Sabi nga sa Bisaya, huwag paluya-luya doon. Huwag paluya-luya dahil. Ay ang panahon mo abot na. Amen. Praise God. Mga kapatid, ba't naririto tayo? Hindi po tayo mawawala ng pasubok. Lahat ng pagsubok na rito sa mundo na ito. Kaya hindi po rin ibig sabihin na wala tayong pagsubok sa araw-araw na buhay ko. Siyempre, si Brother Jerry, lagi nagtatas ng kamay. Amen. Hindi ko naman tinaas ang kamay ko, pero tawag yun eh. So yan, salamat sa Panginoon, sa lahat ng nasamba ngayon. Alam natin, pagdating ng linggo, ay ang puso natin nandito kay Lord. Amen. Nakuha. So yan, isang testimony lang, wala siya rito eh, yung apo ko. So yan, simula nung nagkaroon ng Bible study sa bahay, talaga sabi ko si Joey lang, kung bakit siyang tawag eh, tagang pinapanalin. So may pinagbago na sa apo ko. Kasi dating magnanakaw o sisabok, sa ngayon nangunguha na siya sa masura. Kaya pinus ko, kasi malalaman mo talaga pagka nakakarinig ng salita ng Panginoon, ang kilos lang yan, naiiba. Parang may kinatatakutan na siya, di ba? Parang may natatanda siya, parang mabuti yung gagawin na to. So yun. So kanina, pumunta ko doon, bumila ko ng tubig. Narinig ko yung mag-asawa, nag-uusap. Sabi ko nun, wala na talaga pag-asa yung mga tao rito. Kasi puro mga bisyo, ganito. Narinig ko, siyempre ako, hindi po, meron pong pag-asa po. Kasi may Lord eh. Nag-usap-usap, meron. Kasi ganito lang yun, kasimple. Ang buhay natin parang nasa loob tayo ng puspuro. Diba? Pag hindi ka lumabas doon, ibig sabihin yung sa kalagayan mo, parang hindi ka magsisindi pag hindi inaling di ba? So ganoon parang diretsa ko na lang. Sabi ko meron po. Sabi wala talaga pag-asa. Kailangan daw madala sa probinsya.
O, di ba? Pero hindi po meron talaga eh. Oo, dadalhin daw, babalik. Kasi may nakukulong, tapos babalik, may bisyo na naman. So, hindi po meron talaga pag-asa kay Lord. Kaya sinasabi ko, wag po negative, kailang positive ka lang. So, napakabuti ng na meron kay content na kakaroon ka ng kausap na kasi minsan pumapasok yung yung hindi may pag-asa to kay God. Yun ang talaga ko. So, yun. Sa ano po natin, simple po, isa sa buhay natin, simple nagbabasa sa kayo ka, may nabasa naman kanina. Sinagay ko rito siya. Pag tayo Kristiyano, talaga ang puso natin nasa Kanya, tama? So, sabi ko nito sa Kawikaan, makikita sa 5 hanggang 6, sabi, kayawi ka, magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sanggunain sa lahat mong mga balak at kanya kang tutumpak sa lahat ng iyong lakad. Alam mo, pag nasa Panginoon ka, yung lakad mo, pinagpapala ka. Halimbawa, may pupuntahan ka. Naisip mo, pag pinuntahan mo yun, talaga may mga biyay, mga blessing. May makukuha ka talaga ng Kaya hindi ka talaga ilalayo ng Panginoon sa mga bagay na walang kabuluhan. Kaya tutumpak ka. Yun lang po, maraming salamat. Next ko ay tatawagin ko muna siyempre si Manarming. Kasi hindi yan nagpasalamat na karan. Nagpasalamat ako sa Panginoon niya. Amen. Pinupulan na ako na kaya. Nagpasalamat ako sa Panginoon kahit ako may nararamdaman. Pag oras ng linggo, umano yung isip ko at saka yung katawan ko. Gumagaan. Amen. Kaya nagpasalamat ako sa Panginoon na hindi niya ako pinapabayaan tuwing may naanong ng tuhod ko, naggaragutok. Nalangin lang ako sa Panginoon niya, Lord, yung paa ko, maya-maya, mga ilang minuto lang, umanong sakit, nawawalang sakit. Yan, sobrang pagpapasalamat ko sa Panginoon niya, hindi niya ako pinapabayaan. Amen. Tandaan niyo lagi, sabi ng Panginoon Diyos, hindi lamang nabubuhay sa tinapay ang isang tao, kundi ang kanyang mga salita. Ha? Kaya po pagdating po dito, next po, siyempre, ang aking sister na matagal ko siya nakasama ay si Sister Gisa. Salamat yan. Magandang araw po sa atin lahat. Naalala ko yung sinabi ni Pastor Toribio kanina na yung mga pagsubok. Actually, isa lamang po, magte-testimony lang po ako. Alam niyo mga kapatid, kaya tayo sinusubok ng Panginoon kasi alam niya, may tiwala po siya sa atin. Kung hindi ka sinusubok ng Panginoon, nananatili ka lang sa kung anong buhay na mayroon ka, ibig sabihin, alam niyo na ano ibig sabihin ng kapatid. Kaya mapalad tayo na sinusubok tayo ng Panginoon. Naalala ko tuloy yung mga panahon na nagsasalita ako dito sa harap tapos ang laging binubungad ko yung pag-alis ko. Tama po ba? Sino nakakaalala nun? Mapalad kayo dahil mapaparinggan niyo po to. Actually, nung mga time na yun, gusto ko rin po umalis that time. Naghahanap ako kung saan. And sabi nga nila, si Satan hindi mag-aan yung masama sa paningin natin, kundi mag-aan yung anghel siya para linlangin tayo. Ngayon, ganun po yung nangyari sa akin. Dumating yung punto na ayaw kong magsimba that time. Nahihiya ako sa mukha ko na ipakita sa lahat ng tao dahil nga ganun yung nangyari. Nahihiya ako na, kasi pinagmalaki ko eh. Tama? Pinagmalaki ko yung nangyari sa akin. So, nahihiya ako na pumunta rito na sabi ko, Lord, bakit ayaw mong pakinggan yung mga panalangin ko sa'yo? Bakit ganito ang nangyayari? Ganyan. That was February. May na po ngayon. Ngayon ang nangyari, ay di, yung pera na pinangbigay ko sa kanila, utang po yun. So, ang utang na yun, tumutubo po yun every month. So, ang tinutubo po ng pera ko, 6K per month. Iba pa yung puhunan na, I think mga nasa 25 something na ganyan. Ngayon, nabigay ko na po yung pera sa kanila. Ngayon, ang nangyari, sabi ko, magpo-pull out na ako kaya ibalik na nila. Alam niyo mga kapatid ko anong nangyari sa pera. Ginhastos po nila.
nagastos po nila yung pera ko. Sabi ko, bakit kayo ganyan? Sabi ko ganyan sa kanila, bakit kayo ganyan? Ba't kailangan yung gastusin yung pera na hindi sa inyo? That time, umiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, alam niyo po kung ano yung ginagawa ko ngayon. Hindi po ako maapektuhan ng mga yun, kundi yung mga taong naniniwala sa akin. Yung mga taong nagpahiram at naniniwala sa akin ang naapektuhan. Sabi ko kay Lord, hindi ko inisip yung sarili ko. Kasi kung tutusin, hindi ko pera yun eh. Pero yun ang mga taong nandiyan dyan para sa akin. Yung mga at nakikita ko na kung anong nangyayari sa kanila. Yung iba nagkakasakit. Yung iba kailangan ng pera. Yung iba pati hanap buhay kailangan nila. So pinalangin ko siya. Sobrang sakit sa puso ko nung yung nangyayari sa kanila. Kaya umiyak ako kay Lord. Pinanalangin ko sila. Sabi ko, Lord, sabi kong ganun, hindi po ako, kundi sila. Lord, nahihirapan po sila. Nakikita ko po kung ano yung hirap na dinadanas sila. Sana po ibigay nyo na kung ano yung para sa kanila. Lumipas yung araw, mga kapatid. Alam nyo ba, ilan kaming nakuha ng pera? 3. Sa akin, naibalik yung konti. Bakit kamo? Yung 2 kasama ko, nawalan po sila ng pag-asa. Kaya anong nangyari? Pinost nila yung tao. Which is ako, nandun din ako sa part na yun eh. Na gusto kong i-post yung tao, gusto kong ganyan. Pero, yun nga, mabuti na lang nasa tabi ko si Lord. Kahit sobrang galit na ako ano pinagsasabi ko, ganyan. Nandun pa rin po yung respeto ko. Kahit sobrang galit na ako sa tao. Kasi ganito yung ginawa nila sa akin. Biruin nyo kapatid, for 2 months na yun, magkano ang nailabas ko? 11,500. Dahil lang sa interest. After nun, naibigay yung sa akin. And that was the one of the happiest moment of my life. Bakit kamo? Sa 3 kami, ako lang nabigyan. Pagkatapos nun, nabigyan ako ng magandang trabaho. Amen. Amen? Amen. Ang trabaho ko po ngayon doon sa Malate, sa May Piero po ako. Sa main office po, libre ang pagkain, libre ang transportation. So sabi ko, Lord, siguro kung hindi nangyari yung mga ganito, nandun pa rin ako sa dati ng trabaho. Siguro kung hindi ko tinatagan yung sarili ko, nandito pa rin ako sa trabaho ko na, sa sarili ko na, isang kahig, isang tuka. Amen? So, nagpapakita lang po yung sinasabi ko sa harap po ninyo, sa palpitong ito, kung di tatagan natin ang ating sarili. Kasi hindi lang po yan yung problema na makakamtan nyo habang nandito kayo sa lupa. Saka lang po matatapos yan pag nasa langit na tayo. Sino po ba naniniwala dito na pupunta tayong langit? Amen. Amen! Tsaka isa pa po, alam niyo po ba kung bakit nabalik yun sa akin? Last week, sabi ko, papracticein ko na yung pagtatights ko. Amen. Papracticein ko na kung paano ko ibigay. Kung paano ko ibigay sa Panginoon yung para sa Kanya. Kasi bakit? Nakabasa ako ng isang libro. Anong sabi sa libro? Yung librong to, milyonaryo ang gumawa. Isa sa mga sinabi ng librong yan, ibigay ang 10 sa Panginoon dahil para sa Kanya yan. Pero inyong milyonaryo. Pero hindi niya nakakalimutan ng Diyos. Amen? Hindi niya nakakalimutan kung para kanino ang 10 niya. Although gipit na tayo, pero para sa Diyos yan. Huwag po tayo maging gahaman. It's about tithes po. Huwag po tayo maging gahaman para sa atin. Matuto po tayo makontento kung ano yung para sa atin. Ibigay po natin sa Diyos ang para sa Diyos. Amen? So, yun lang po yung pinagpapasalamat ko na nangyari po yun. Kung hindi po nangyari yun, siguro hindi pa rin ako marunong mag-tights ng maayos. Hindi ko naman sinasabi na araw-araw. Siyempre, nagkakasala din po ako. Wala pong perfecto. Pero tinatry po natin yung best natin. Yung nga po pinag-usapan namin Sister Jocelyn kagabi. Walang perfectong tao. Kasi kung perfecto tayo, kahanin na natin ng Diyos. Walang makakapantay sa Diyos. Lahat tayo dito makasalanan. Kung nagkasala ka, idulog mo sa Diyos. Gawin mo kung ano yung best mo. Gawin mo kung ano yung mas better sa'yo. Yun lang po, masyado nang nakakaraan. Thank you po. Amen. Amen, tama nga. Sino pa magpapasalamat? Sister Praise. Praise it. Magandang umaga sa inyo lahat. Late na talaga ako. Buhay lula talaga ako, no?
Yung mga apo ko kasi may sore eyes yung 3. Nahihirapan ako kung anong, hindi ko rin mabitbit yun. Kasure eyes niya, nahihirapan. So, sino ko mag-aalaga ng akong isa? Hindi ko mabitbitin ito. Anong oras na? Naghihingi ng pagkain. Almusal ngayon bago umalis, pinapakain ko muna. So, nagpapasalamat ko, Lord, tulungan mo naman ako para mabilis ng oras na. Habulin ko na lang to. Iniisip ko nga, hindi ako pupunta dito. Di alanganin ng oras eh. Pero sabi ko, Lord, tulungan mo ko. Kahit maghahabol na lang ako. Importante, nandun ako. Makikinig sa iyo. So, awa ng Diyos. Iniwan ko yung bata doon sa kabila. Dr. Kaya Nalin. Kasi yung anak ko kasi, meron din sila pupuntahan doon. May kukunin sila. So ito, nagpapasalamat din ako, nakarating ako. At salamat sa Panginoon sa blessing. Yung blessing na yon sa kalusugan, health, yung ligtas ng asawa ko, at saka yung kalusugan ng asawa ko, good na good talaga, check lahat. Kasi yung company, papacheck up lahat ng mga driver, awa ng Diyos. Siya lang nag-check lahat. X-ray, laboratory, lahat ng yung katawan niya, yung blood sugar niya, check lahat. Nagtaka yung normal nun sa kanya. Dati marami siyang sakit. Ngayon, awa ng Diyos. Lugod ako nagpapasalamat sa Diyos dahil may baon siya lagi araw-araw yung pang-inom niya. Talagang best talagang papasalamat ako sa Lord, lalo na sa blessing namin sa pangkatawan, blessing sa pagkain, blessing sa pag-iingat sa amin. Thank you, Lord. Amen. Mabuti po ang Panginoon sa atin. Tatawagin ko muna si Pastor Alan. Siya na po ang magtawag para sa... Okay, nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil talagang nag-pray ako sa Panginoon na gusto ko na mag-full time sa ministry, no? Dahil gusto ko gampanan yung tungkulin na inatang sa akin ng Panginoon dahil maraming mga gawain sa church na hindi natin nagagampanan dahil walang nagpo-full time, no? Walang manggagawa. So bilang manggagawa, bilang pinagkatiwala ng Panginoon ay nag-decide po ako mag-full time. Kaya kung gusto niyo kung magkaroon ng mga Bible study sa bahay niyo, available na po ako, no? Kahit anong araw, mula Lunes hanggang Sabado, available po ako, no? Baga dati yan, ginagawa natin. Yan, no? Ginagawa natin yan. Pastor, kung may problema sa church natin, hindi nga sa amin. Magmi-meetingan natin yan. No? Kaya, so yan, full time ako, bagamat si Mrs. nagagalit sa akin. Pero sabi ko, matagal na akong pinagpo-full time ni Lord. Pero ginagawa ko yung ko lang, nagpa-part-time lang ako dahil meron pa akong para matugunan yung pangangailangan sa pamilya ko. Ngayon, dahil sabi ko, ko kay Lord na susubukan kong sumunod sa kalooban ng Diyos. Kung ano yung nandyan, sabi ko sa misis ko, huwag ka mag-alala sa pagkain. Hindi tayo gugutumin. No? Nandyan lang yan. Basta importante, magtatrabaho ko sa Panginoon mula Lunes hanggang Sabado. Kung gusto nyo magkaroon ng mga Bible study sa inyo, prayer meeting, o ano man yung mga gusto nyo para sa gawain ng Panginoon, available na po ako. Kaya nagsimula na po tayo, mayroon tayo sa bukas, ang Bible study po natin sa barangay. So isa rin po yan sa pinasalamatan natin sa Panginoon dahil pinapasok tayo sa barangay. So meron tayong Bible study doon. Alas 6 po ng umaga pong start, Lunes po yun. Kung gusto nyo pong sumama sa gawain ng Panginoon, yan, pwede po kayong sumama, no? Sumuporta sa gawain ng Panginoon. Alas 6 po ng gabi. Yan, kala Chairman Chito Reyes, no? Doon sa office po ni Chairman. Yan. So pangatlo na tayo doon. Kaya tuloy-tuloy po yan. Kaya yan. So, sabi nga, ang pagpo-full time ay maraming pagsubok to kasi minsan talagang aasa ka lang sa Panginoon. No? At hindi lahat po ng nag-ano sa church ay mag-full time. May isa lamang dapat mag-full time sa church o kaya dalawa. No? Kaya bilang pastor ay gusto ko po mag-full time. Ngayon kung gusto nyo po mag-sponsor ng kape o kaya asukal para sa akin kasi
problema yan ka rin sa akin. Lagi daw ako nagkakape na wala man akong suka. na, isa yan, kumbaga sa bilang naglilingkod sa Panginoon, gusto po kung magpagamit kay Lord, bagamat maraming pagsubok. No? Maraming pagsubok, pero sabi nga, matagal na ako sa Panginoon. Nasubukan ko na ang Lord. Nasubukan ko na nung lagi ako, hindi naman ako ginutom ni Lord. No? Basta importante, magpagamit lang ako sa Panginoon. Gampanan ko yung tungkulin ko bilang pastor ng church. At alam ko marami, nandiyan lamang kayo, sumusuporta sa akin. At pagpalain nandiyan sa mga anak buhay nyo, ang mga negosyo nyo, ang mga trabaho nyo. Ako may trabaho rin ako para sa Panginoon. Mula Lunes hanggang Sabado, available ako sa gawain ng Panginoon. So, sabihin niyo lang po sa akin, nandiyan po ako. Salamat po sa Panginoon. Okay, handa na ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Okay, tawagin po natin si Pastor Toby na siya po may dadala po ng mensahe. Amen! Amen! Nandiyan ba kayo? Amen! Amen! Kung sa pena, wala kang boses sa